Ladies and gentlemen, magandang gabi po. Ang this time, pag-usapan natin ay ang ah, panawagan ni Kiko Barsaga ng People Power. Sa kanyang paningin ay wala na. Wala nang pag-asa kay BBM. Tinraidor na ni BBM yung taong bayan sa mga nangyari sa flood control projects na pinagnanakaw lang nila ng pinsan niya na si Romualdez at kasama yung kanilang arkitekto na si Elizalde Co. So, with this, hindi na mababawi ng Pilipinas ang perang nawawala. And the only way is to change our president. Better, change our government para naman panibago na. So, mag-people power, pag mag-people power po, hindi lang po actually apektado niyan, hindi lang si BBM. Apektado rin yung vice president, apektado rin yung senators, apektado din po lahat ng mga pati congressman kasi pagbabago na ng pamahalaan yan. So with that, if that's call, if that's it is the best call for all of us, let us remove all our officials and replace with new one. Ang problema lang, sino bang babago natin? Ano? That will be siguro pansamantala ay maghahawak muna ang Supreme Court Chief Justice. Tapos habang magpapatawag ng election at magpatawag ng general election din uli ng mga senador at congressmen para nang sa ganon ay mabilisang takbuhan na wala na maraming kampanya-kampanya para maiwasan yung kukunti lang makapagbili-bili ng boto. Siguro, yun naman ang nakikita kong isang solusyon kaysa mag-revolution tayo ng patayan. Wala, ito na lang, people power na lang din. So, kaya ngayon, ini-endorse ko po ito. At at least ito po ay hindi marahas na pamamaraan. Pakinggan po natin si Kiko, yung bagong idolo ng bayan. Si Congressman Kiko. Ito po siya. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Okay, ulitin natin. At isa-isahin natin. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people. Okay, sabi niya, tinatawagan yung mga kababayan niya na sinasabi niya na si President Marcos Jr. ay hindi na nagsisilbi sa interest ng mga tao. But rather the interests of his family and his political allies. Pero yung pinaglalaro niya, pinagtatrabaho niya para interes sa kanyang sarili at ang kanyang mga kaalyado. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency. Sa loob ng 3 taon na ganyang pagiging presidente, ay daming pagkukulang na ginawa na nangyari. From almost losing Mindanao to secession, to the Sa muntik na mawala ang Mindanao,
escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. At saka sa corruption, sa ngayon, ang problema natin. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Ang mga hundreds of billions na mga ninanakaw ng mga bilyones na pondo natin. Where's cousin, former House Kung saan ang kanyang pinsang buo Speaker Martin Romualdez, na si Speaker Martin Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. ay itinuro sa na utak sa Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me. Kakibat yan ay may na-discover ko ang kanilang plano na tatanggalin ako sa bilang congressman. The congressman who dared to criticize them on their corruption At saka yung congressman na nagsalita laban sa kanilang korupsyon from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with sa pamamagitan ng kakasuhan nila ako sa Ethics Committee ng mga kung ano ng mga kaso para matanggal ang mga ko. how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. At dahil nga malakas ang impluwensya, ang kapangyarihan na ginaganap ni Bongbong Marcos, ni Speaker Martin at sa kanyang anak na si Sandro Marcos, ay naniwala ako na magtatagumpay sila sa pagtatanggal sa akin. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Kaya ang natitirang oras sa aking pwesto bilang na binigay ng tao sa akin na maging congressman ay gagamitin ko sa labanan sila. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. At tanggalin natin ang presidente na nagtatraidor sa ating bayan. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. Hindi na ako nag-aalala sa aking sarili kung paano man sakripisyo. If I am to be killed, then I shall die fighting. Kung ako may mamatay, then mamamatay ako na lumalaban. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. At kung ako may bibilanggo, ay lalaban ako mula sa loob ng bilangguan. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. At kung ako man may talo, ay ibinibigay ko sa kasunod na henerasyon ang obligasyon sa pakikipaglaban para sa kapalaran ng ating bayan. With Defense Secretary Gilbert Chidoro bringing our country closer and closer to war with China, Na andyan si Secretary Gilbert Teodoro na dinadala tayo na malapit-lapit na sa gera sa China, I'm uncertain of our future, but there ay hindi ko na sigurado ang ating kinabukasan. Pero may is hope. pag-asa. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces May pag-asa doon sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at saka mga Reserve Force. along with all the citizens who dream of a better future for our country, Kasama ng ibang mga kababayan natin na nanaginip o nangangarap sa mga mas magandang kapalaran sa ating bansa at ating mga mamamayan at kanilang mga anak. and our descendants. Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Sumama ka na sa ating panawagan na magkaroon ng ating demokrasyang boses na marinig. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Manawagan tayo ng panibagong people power na para sa pamahalaan na maipagmamayabang ng ating mga anak. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Mula sa October 12, 2025, simulan na natin ang galaw ng pagbabago. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga mamamayang Pilipino. Yan po ang sinasabi niya. So, very, very young. The guy is very young, pero very powerful yung mga message niya. He is Gen Z age, pero idealist siya. Nepo siya, inaamin niya dahil mayaman din ang tatay niya, pero siya ay honest din sa pagsasalita. Ngayon, mas siya pa ngayon ang makikita mo na nagsasabi na totoo. Siya ay may tapang na magsalita laban kay Romualdez harap-harapan at magsalita kay Sandro Marcos ng harap-harapan. So, yan po ang ugali nito ni Kiko Barsaga. Ang very matalino. Nang sinabihan nga niya nagsabi si Janet Garin na congressman sa Iloilo, sabi niya, hindi ko pwede yung inaharap mo sa mukha ko yung cellphone.
Sabi naman ni Kiko Morse, anong gusto mo harap ko sa iyo? Pera? So, ganun. So, yan ang ano natin. Ang problema lang yan, siyempre, naniwala ko, maraming naniniwala. But the problem is, the reality is how many of us will stage. Pero pagdating na tayo sa, pag ipit na tayo, ang likod natin, andyan na sa mga, wala natin makagawa. Then, that's the time na hindi natin alam na bakit ang isang mabait na tao ay naghuramentado. Ganun naman po. Sabi ni Sir Renato Sierra, hindi po importante kung may kung maniwala sa akin. Sa inyo, kayo kung naniwala kayo sa sarili nyo. Ganun lamang po. It's up to you. Okay? It's up to you. It's up to you. Kita nyo naman ang nangyari. Ubos ang pera natin. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Pero kung ako, pag merong isa dyan, kaya ako nanawagan ako sa November 30. Mag-itipon din tayo doon sa birthday ni Andres Bonifacio. Pero ang kanyang panawagan ay October 12. Magsimula na. Hindi mo naman ibig sabihin na marami kagad. Pwede naman kukunti lang muna. Paunti-unti. Magdagdag. Ganun lamang po ang ibig sabihin dyan. So kay CG Betty, yes, nice, people power is the key. It's the only solution. Wala na ibang solusyon. At baguhin natin ang ating konstitusyon na maayos. Hindi kagaya nito na maluwag. Ginagawa lang, pinaglalaroan ng ating konstitusyon. So Mildred Gala support this brave young man, Girly Dutilios. Sa atin din nagagaling ang aksyon kung gusto natin ang pagbabago. Huwag na tayong umasa sa AFP dahil dahil yung AFP chief ay kay Marcos Jr. at saka si Martin na may control na magnanakaw. So yan po, nasa inyo lang yung mga kababayan ko. Isa lang po ang aking sasabihin dito, i-contribute ko sa sinabi ni Kiko Bersaga. Halos lahatin na lang natin ang congressman natin. Papayag ba kayo na gano'n na lang natin? Gano'n na lang ang ating mga congressman? Kada taon, kada mag-eleksyon, gano'n pa rin sila. Wala naman tayong nangyari na kapangyarihan na nagawa, kukunti lang maliban sa ilan sa hindi paghalal ng mga congressman na nasa political dynasty na. Kita mo lang dyan, sa Surigao del Sur nga lamang. Ang congressman dyan ay si Congressman Mumu, na siya palang dating USEC ng DPWH. Siya yung utak ng mga flood control naman yan at pinagkukuha sa kanya ang kaisipan ni Saldico. At saka, andyan si Johnny Pimentel, akalain mo nagpagawa ng bahay ng sasakyan niya. Ang sasakyan niya, bilyon na kagad ang halaga, pero ang bahay, bilyon din ang halaga. Grabe, bahay na sasakyan, hindi bahay ng mga tao. Ganun po kaklase si Johnny Pimentel. Yung mga Pimentel diyan ay pinag-umpisan yan ng kanilang ninuno na si Vicente Pimentel. So ngayon, ang mga anak niya, puro mga kurakot. Harap-harap ako na sabihin kurakot. Si Johnny at saka yung kapatid niyang isa na siyang congressman ngayon, mga kurakot. Kayo ang tinuturo na utak sa pagpapatay sa broadcaster dyan na namatay. Ang pangalan ng broadcaster, kawawa naman yun. Yan, sinatay po kung sino yung broadcaster na yan. Si Boy Pana, si Erwin Labitad, Segovia, Boy Pana, noong July 21, 2025, sa Barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur, binaril po siya paglabas ng kanyang radio station na Wow FM. So, ang programa niya, diretsahan. So, katitira pa lamang niya. At ang laging favorite target niya dyan ay yung mga Pimentel. At saka siyempre mga Mumu. Yung Mumu kasi yun ang kalaban na tumatakbong congressman si Lopez, Lopez Pichay. Pichay Lopez pala. Mrs. Pichay Lopez. No? So yan, tatakbong congressman laban kay Mumu.
ay wala siyang panalo kasi Mumu maraming pera. Yusek kasi kurakot niya sa DPWH si Yusek Mumu. Grabe ha. Investigation and Response, a Special Investigation Task Force was activated by the Presidential Task Force on Media Security, PTFOMS. Pero sa ngayon wala pa ring resulta. So ang tinuturo diyan ng mga suspect ah, si Representative Alexander Pimentel at saka si Governor Johnny Pimentel. Pero nag-offer pa sila 1 million para na reward. Kunwari lang yan. Mga kan talaga. 1 million, bali wala sa inyo 1 million. Ang pera niyo billion. So ganun po. Isa lang yan sa example sa mga congressman. Titingnan po sa iba pang mga congressman. Lahat-latin pag mag-isa-isa pa tayo. Matindi na po. Wala na po, incurable na po situation natin except there is only one medicine for this, people power. So magandang gabi po. Naigdigar Nation, Dr. Tuto. Good evening po. Go for people power. Lipio po official people power para maranasan naman ang 90s. Adrian Sabili, protect. Barsaga, wag gawing Ninoy, fight, 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 fight. Mira Cabrera, Kiko Barsaga, sinong papalit sa iyo? Si Sara, wag na dapat kasama. Pag nagsabi po kayo people power, lahat po yan tanggal hanggat congressman sa dulo. Lahat ng senador tanggal. Jerly Dotelos, sa atin din manggagaling ang aksyon kung gusto natin ang pagbabago. Huwag na tayong umasa sa AFP, sabi niya. Mildred Galas, support this brave young man. Yan po yung sinasabi ko. So, Astra, Kausing of People Power na. Ferdinand San Juan. Good evening po, Atty. Toto Kausing. So, yan lang po ang ating masasabi sa ngayon. At magandang gabi po at maraming salamat. At paki-share lang po, paki-like para naman tataas ang ating at yung mga team replay, please naman huwag nyo namang skip ang ating ads para ilang ang inspirasyon natin para magpatuloy tayo magsisiwalat ng kung anong dapat malalaman ng publiko. Maraming salamat. Keep on sharing. Hopefully na mag-like mag-like, mag-subscribe kayo para naman dadami na po pag 1 billion. Hindi natin, pag magkaroon ako 10 million subscribers, hindi na natin kailangan ng people power. Tatakbo na ako presidente at manalo tayo. Atin na. Baguhin natin ang bansa natin. Ayan ko niya, I'm proud of you. And Kiko, Doc, Toto, Tirador, sigurado ako nanonood si Kiko sa iyo. Matapang talaga si Kiko kahit bata pa at matalino pa. Ron Robert Go, Balls, Big Balls, Nolan Pineda, mabuhay Kiko. Shout out po sir from South Carolina. Maraming salamat po Nolan Pineda. Mga shout out sa inyong lahat. Magandang gabi po at happy Saturday here in the Philippines. And tomorrow is a beautiful Sunday.